Mula kay John Reps mga kapatid, AFP planong isama sa resupply mission ng USCG o yung US Coast Guard mga tol. Barko ng China nagmasid sa PASEX ng PCG at USCG. O ano to, exercises siguro to, no? Hindi natin alam kung anong meaning ng PASEX. Pero eto, bigyan natin to ng reaction video mga kapatid. Samahan lang ninyo ako. Pero bago yan, huwag mong kalimutan mag-subscribe kay John Reps. At kung bago ka pa lamang dito sa ating YouTube channel at trip mo yung mga ganitong klaseng commentary, reaction video at opinion sa mga nagaganap sa ating bansa, lalo-lalo na sa ating karagatan mga tol, na kung saan ay lagi yung nagkakaroon ng tensyon dahil ayaw yan tantanan ng bansang ganid. At gusto niya angkinin yan mga tol. No? Huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Matapos mamonitor ng Philippine Coast Guard ang presensya ng Chinese Coast Guard Vessel 5303 sa Lubang Island sa Mindoro, abay mabilis na ipinadala ng Philippine Coast Guard ang barko nito na BRP Melchora Aquino. Pero hindi ito nag-iisa dahil kasama nito ang isa pang barko ng US Coast Guard. At pagdating sa lugar ay kaagad na nagsagawa ng magkasanib na pagsasanay ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard at US Coast Guard na tinatawag nilang PASEX o Joint Passing Exercise. Sinimula ng BRP Melchora Aquino at US Coast Guard Cutter Woods ang ehersisyo alas 7 ng umaga noong Martes, July 16 at natapos ito ng alas 12 ng tanghali sa parehong araw. Ayon kay Commodore J. Tariela ng Philippine Coast Guard, ang ehersisyo ay naglalayong palakasin ang maritime cooperation at interoperability sa pagitan ng dalawang Coast Guard sa mga lugar ng maritime safety at environmental protection. Nakatuon ang ehersisyo sa iba't ibang mga sitwasyon kabilang ang paghahanap at pagsagip, pagpatay sa nasusunog na barko, pagsasanay sa komunikasyon, paglilipat ng mga sugatan at iba pang mga operasyon. Sa isang video, handout na ipinakita ng BRP Melchora Aquino ang paggamit ng water cannon nito sa isang punto ng ehersisyo. Paliwanag ni Tariela, ang paggamit ng water cannon ng Philippine Coast Guard vessel ay para gayahin ang firefighting scenario. Sinabi Firefighting scenario hindi yan pang water cannon sa mga Chinese boat mga tol. Baka naman nakikita niyang China yan at kung ano-ano na iniisip nila. Kaya ang Pilipinas ginagamit yung water cannon nila at pinagsasanayan nilang water cannon tayo kasi mahilig mambaliktad yun mga tol eh. So itong ginawa ng ating Coast Guard at saka ng ating kaibigang bansa na USCG o US Coast Guard mga tol, pagsasanay ito para sa kung ano ba talaga yung normal na dapat na ginagawa ng Coast Guard. 'Di ba? Bukod sa pagbabantayan sa karagatan, syempre pang-rescue 'yan eh. 'Di ba? Sa mga commercial vessels na magkakaroon ng insidente, 'di ba? Aksidente at kung ano pang mga bagay, pang-sagi, pang-rescue, 'di ba? Ganun na ang isa sa mga trabaho ng Coast Guard, hindi yung mangharas, 'di ba? To save lives, hindi ito yung ilalagay mo yung buhay ng ibang barko sa panganib kasi ganun yung ginagawa ng isang bansang kilala natin mga tol eh, 'di ba? Biruin mo bababa sila ng mga rubber boat nila tapos pagbababanggain tayo mga tol. Ganun ang ginagawa nila eh. Yung Coast Guard nila parang mga sundalo na rin ang datingan. ni Tariela na itinampok ng ehersisyo ang mas malapit at lumalawak na relasyon sa pagitan ng mga organisasyon ng Coast Guard ng dalawang magkaalyadong bansa sa pamamagitan ng pagbabahagi ng pinakamahusay na kasanayan, konsepto, doktrina at standard operating procedures. Pinahusay ng Philippine Coast Guard at US Coast Guard ang kani-kanilang mga kakayahan upang tumugon sa mga maritime emergency at contingencies. Sinabi rin ni Tariela na habang isinasagawa ng Philippine Coast Guard at US Coast Guard ang pagsasanay, abay meron umanong isang barko ng China ang nagmasid. Ngunit umalis din ito kalaunan. Wala rin naman siya magagawa eh. Umalis na lang siya. 'Di ba? Ay, nagsasanay. Wala rin tayong magagawa dyan. Umalis na tayo. Kasama nila yung Amerika. We also track its movement that it's now moving away
towards Palawan. Mm. So it's no longer there in Lubang Island. Sinabi naman ng Philippine Navy na ang na-monitor na Chinese Coast Guard sa Lubang Island noong nakaraang araw ay nagsagawa lamang umano ng inosenteng pagdaan at wala namang ginawang mga aktibidad sa nasabing lugar. Wala talagang gagawin yan. Oo, innocent passage na lang siya. Hindi siya magre-regio challenge. Hindi siya gagawa ng kahit ano kasi nga may kasama tayong bansa eh. Kung mag-isa lang ang Pilipinas mga tol, malamang sa malamang lalapit pa yan. Pero patuloy umano nilang sinusubaybayan. Samantala, inihayag ng isang opisyal ng Philippine Navy na pinag-aaralan na ngayon ng Armed Forces of the Philippines na isama ang mga kaalyadong bansa sa susunod na resupply mission sa Ayungin Shoal. Kung naalala ninyo mga tol, last resupply mission ng AFP dito sa BRP Sierra Madre noong June 17 pa. 'Di ba? Mahigit isang buwan na ang nakalipas mga tol. Pero meron pa naman daw supply ang mga sundalo doon. Pero mula noon mga tol na hindi pa nagkakaroon ng resupply mission. At ito nga pinag-aaralan nila na isasabay na lang daw sa mga aktibidad yung resupply mission para siguro mga tol alam din nila at basa na nila ang galawan ng China kapag meron tayong mga kasamang bansa, hindi naman lumalapit o hindi naman nangangahas yung China na manggulo mga tol. Siguro isa na rin yung sa nakikita nilang pwedeng gawin na estratehiya ng ating bansa para makapag-supply tayo ng mapayapa, di ba? Ayon kay Rear Admiral Trinidad ay patuloy nilang binabantayan ang mga barko ng China sa West Philippine Sea. Base sa kanilang monitoring ay bumaba ang bilang ng mga barko ng China kumpara sa mga nakalipas na buwan. Isang buwan ang hindi nakapagsagawa ng RORI mission ang Philippine Coast Guard at Philippine Navy sa Ayungin Shoal. Ang pinakahuling resupply nito ay noon pang June 17 kung saan nangyari ang marahas na panghaharang ng China. Gayunpaman, tiniyak ng Philippine Navy na mayroon pang sapat na supply ang mga sundalo sa BRP Sierra Madre. At isa pa sinabi rin ng AFP na papalag na tayo mga tol sa China. Hindi na nila papayagang maulit pa yung nangyari nung June 17. Na kapag halimbawa tinapatan tayo ng patalim o ng kung ano mang gamit ng China Coast Guard, isasabayan din, papantayan din natin ng gano'n. Halimbawa, tutukan ka ng palakol, palakol din ang itututok mo mga tol. Tutukan na sila doon ng palakol, di ba? O kaya ng bolo kung ano mang sibat na nandoon mga tol. Ganon, hindi na yung tipong nakatayo lang tayo na parang nagulat na bigla na wala tayong magawa, di ba? Kung ang iniisip ng ibang tao mga tol, lalong-lalo na yung mga galit sa gobyerno natin, na yung ginagawa ng Pilipinas is lalo pang nagpapalala ng tensyon. Tulad halimbawa niyan, yung mga pagsasanay ng Coast Guard natin at ng US Coast Guard. Actually mga tol, ang nakikita natin dyan, napapanatiling payapa ang karagatan. Kasi nga mga tol, eto kung lagi naman kayong nanonood sa mga kaganapan sa WPS, kapag mag-isa lang ang Pilipinas at wala tayong mga kasamang bansa, doon laging may tensyon. Doon laging nagkakaroon ng tensyon, kaguluhan. Pero kapag meron tayong mga kasamang bansa, nagkakaroon ng exercises, nagkakaroon ng mga ganitong patrolya, mga tol, payapa. Kasi unang-una hindi lumalapit yung China, nakamasid lang sila sa malayo. So payapa, di ba? So kabaliktaran nung sinasabi ng mga pro-China na pinapapasok niyo yung Amerika dito, lalo lang tayong dadalhin sa gera niyan, gagawin lang tayong pawn niyan mga tol. Pero baliktad yung nakikita natin nangyayari, mas lalo pa nga nagiging payapa no? So, putulin natin to rito mga tol, total actual video na lang naman to. Ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo rito mga tol? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.